Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan man bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS Evox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube account. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang OFWs at seafarers sa mga sumusunod na shortwave frequencies. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at sa 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, mga segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malacanang positibong magdudulot ng pagtitiwala sa hanay ng mga investors at mga lider ng ibang mga bansa ang ginagawa ngayong paglaban ng pamahalaan kontra korupsyon. Magbabalita si Alvin Baltazar. Naniniwala ang palasyo na sa pamamagitan ng ginagawa ngayong pagtugon ng pamahalaan laban sa korupsyon ay mas makukuha nito ang tiwala hindi lamang ng mga investors para mamuhunan sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may papakita rin ngayon ang ginagawang paglaban ng administrasyon sa katiwalian na pati mga leaders at mamamayan ng ibang bansa ay mas magtitiwala sa Pilipinas. Tanggapan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinamaan ng kanyang administrasyon at ang ekonomiya ng pinangunahan nito ang pagbubunyag ng mga sangkot sa anomalya. Ganun pa man, hindi niya nagdalawang isip na gawin ito ng punong ekotibo at iniutos ang patuloy na pag-iimbestiga dahil kung hindi niya ito sinimulan ay kailan pa. Sa ngayon, sabi ni Castro ay ginagawa ng administrasyon ang mga hakbang upang mapalakas ang investment ng mga mamumuhunan at iba pang sektor, ganun din ang mapataas ang produksyon ng agrikultura, mapabilis ang pagpapagawa ng mga infrastruktura bukod pa sa maipasa batas ang mga priority bills at ang mapaigting ang good governance. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang pagdiriwang ng Philippine National Police o PNP Day 2026 ay isang paalala kung bakit itinatag ang PNP. Anyay ito'y upang ipatupad ang constitutional mandate ng pulisya na ipatupad ang batas sa ilalim ng civilian authority. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa kanyang video message para sa PNP Day 2026. Ayon sa punong ehekutibo, kinilala sa PNP Day ang mga pulis na mahuhusay na ginagampanan ang kanilang tungkulin na ipatupad ang batas, paglingkuran at tiyakin ang seguridad ng ating komunidad at mga mamamayan. Anya, simula ng itinatag ang PNP, inaasahan ng mga mamamayang Pilipino ang kanilang mahusay na serbisyo at mabilis na responde o pagtugon sa oras ng pangangailangan.
Many have risen to the challenges of these demands. So on this PNP Day, we also recognize officers and units who have met these expectations, as well as the stakeholders who helped the PNP in building and strengthening relations with the community. The awards conferred today honor personnel who delivered results on the ground through effective operations, improved service delivery, and leadership that raised standards within their units. These examples matter because they show that professionalism is built through daily decisions and authority is exercised with restraint and with fairness. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa unipormadong hanay ng pulisya na paigtingin pa ang kapayapaan at kaayusan ng bansa na nagpapatibay sa tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Hiniling niya sa bawat miyembro ng PNP na pagtuunan ng pansin ang pinakamahalaga nilang gampanin. Ito'y ang kanilang presensya, disiplina at serbisyong mapagkakatiwalaan at maaasahan ng bawat Pilipino. These are the actions that steadily rebuild the confidence and give meaning to the badge that you wear. Congratulations to today's awardees and my appreciation to all who have continued to serve with commitment and with love for the country. I wish you a happy and meaningful PNP Day. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Supreme Court o SC ruling tungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, panghihimasok sa kapangyarihan ng Kongreso ayon kay Senate President Tito Soto. Narito si Nympha Asuncion. Para kay Senate President Vicente Soto III, maituturing ng isang impossible dream ngayon ang impeachment kasunod ng inilabas na ruling ng Supreme Court na nagdedeklarang unconstitutional ang impeachment ng Kamara kay Vice President Sara Duterte at nagbasura sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara. Ayon kay Soto, ang SC ruling ay isang malinaw na panghihimasok sa kapangyarihan ng lehislatura. Ang desisyon anya ng Korte Suprema ay isang malinaw na judicial legislation at nagbunga ito ng pagtatakda ng bagong rule na dapat sundin ng Kongreso sa pagsasagawa ng impeachment. Sinabi pa ng Senate President na sa bisa ng SC decision ay inaamyendahan unconstitutionally ang konstitusyon ng ating bansa. Aabutin pa niya ng dekada bago maitama ang misinterpretation na ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang paunahing balita, formal nang tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinumiteng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 Final Report at National Education and Workforce Development Plan. Ayon sa Pangulo, naglalaman ang final report ng ulat kung saan bahagi ng sistema ng edukasyon nagkaroon ng mga pagkukulang at kung paano ito masusolusyonan. Dagdag pa niya, kalakip naman ng development plan ang mga reforma sa edukasyon na planong ipatupad sa loob ng 10 taon. Ayon pa sa punong ehekutibo, layunin nito tugunan ang krisis sa ating edukasyon na itutuloy matapos man ang kanyang termino. This report shows us that we must think beyond the present, beyond my administration and current leadership and local leadership terms. It calls on government, educators, industries, and communities to improve our educational system into one that will prepare every Filipino to meet the challenges of our time. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglaan ang pamahalaan ng 1.3 trilyong piso para sa sektor ng edukasyon. Git ng Pangulo, ito ang pinakamataas na pondong inilaan sa edukasyon sa kasaysayan ng bansa. Anya, ilalaan ang pondo para mag-hire ng karagdagang mga guro at bawasan ang kanilang kasalukuyang workload. Dagdag pa ng punong ehekutibo, magagamit din ito sa Learning Recovery Program ng pamahalaan sa pagpapalawig ng feeding program sa mga paaralan at pagpapatayo ng mga silid-aralan. Through this budget, we can hire more teachers, reduce their overall workload, implement learning recovery in reading, math, and science, expand school-based feeding programs, and construct more classrooms, further improving our educational system. We are also strengthening Yakap caravans of the Department of Education and of PhilHealth. This ensures that our learners and school personnel can have direct access to primary care benefits. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Philippine Coast Guard o PCG nakatakdang maglabas ng karagdagang impormasyon hinggil sa opisyal na ulat sa mga nasawi matapos hindi magtugma ang nakuhang katawan sa mga nawawalang individual sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3. May report si Lawrence Tanhoco. Nakatakdang magbigay ang Philippine Coast Guard o PCG ng karagdagang impormasyon sa panibagong bilang ng mga individual na nakaligtas, binawian ng buhay at patuloy na hinahanap matapos lumubog ang MV Tricia Kirsten 3 sa karagatang sakop ng Basilan. Ito ang naging pahayag ng PCG matapos makakuha mga ito ng 11 labi sa pagpapatuloy ng search and rescue operation sa katubigang sakop ng Balok-Balok Island, Basilan kahapon, ika-29 ng Enero taong 2026. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab, sumasailalim sa retrieval procedure ang mga labi sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRM o Basilan. Ito ay upang malaman ang kailang pagkakakilanlan at maipagbigay alam sa kanilang mga naiwang mga mahal sa buhay. Matatandaan na base sa mga unang report ng PCG, 10 lamang ang nawawala pang pasahero sa nasabing sasakyang pandagat, subalit 11 nga ang na-recover ng mga ito, dahilan upang magsagawa ang otoridad ng karagdagang investigasyon para matiyak ang kabuuang bilang ng mga individual na sakay ng lumubog na Roro vessel. Kaugnay naman ito, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng PCG sa dahilan ng paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Okay, sa puntong ito, papapasukin muna natin ang ating panayam tungkol naman po dito sa sinabi ng Malacanang Palace na inaasahan daw po ng National Bureau of Investigation o NBI na paiimbestigahan po yung kumakalat na fake medical document patungkol po sa kalusugan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama po natin live via phone patch ang spokesperson po ng National Bureau of Investigation o NBI, si Sir Palmer Malyari. Magandang araw po sa inyo, spokesperson Malyari. Si Bea Gaza de Guzman po ng Radyo Pilipinas World Service.
Hello, magandang hapon po, Ma'am Bea. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin on a short notice. Sige, makikibalita na kami agad-agad. Ano po ba yung reaksyon ninyo ng NBI sa pahayag ng Palasyo ng Malacanang na umaasa itong iimbestigahan ng NBI ang kumakalat na fake document hinggil sa kalusugan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Yeah, ma'am. In fact, even before the USEC, Claire Castro declared this yesterday, umaga pa lang po, nagbigay na po ang direktiba ang ating director for the investigation. That is why we already dispatched our agents kahapon ng umaga para magpunta sa St. Luke's with a letter request para makakuha kami ng official statement or certification from them as to the genuineness or falsity of that particular document. Apart from that, nagkaroon na kami ng konting interview para makuha namin yung proseso ng pag-i-issue ng medical certificate, kung ilang kopya ito, saan napupunta ang extra copies and everything. Yan po ang mga nagawa natin so far kahapon ng umaga. And Spokes, bakit po natin kinukonsidera na alarming itong kumakalat na fake document? Well, this is very alarming. Alam naman natin na naglipa na ang fake news na ipinopost at pinapublish sa social media. This is very alarming kasi imagine, presidente na po Yes. ang nakalagay doon na supposed to be the person being detected in the medical certificate. Bagamat meron pong karapatan ang mga iba na mag-post ng kung ano-anong bagay, but if it's something which does not really depict the truth, lalo pat health ng kalusugan ng Pangulo ang involved, dapat po bigyan ng serious consideration ito ng law enforcement para maimbestigahan. And Spokes, speaking of, sabi nyo fake news and disinformation, ano po ang magagawa ng NBI sa mga nagpapakalat ng disinformation? Well, kami naman po, because this is the mandate of the NBI to investigate matters that would involve the security of the President, kami po ay nag-step up agad even before the issuance by USEC Claire Castro of that statement. Kami po tumatanggap ng mga reklamo para sa investigation ng mga fake news kasi unang-una po, it's our obligation as users of social media to make sure that we only share information that would be useful because it's very genuine and true. Kaya kapag halimbawa po nagpakalat tayo ng mga bagay na makakasira ng perception ng publiko, ito po ay dapat na itigil natin sa pamamagitan ng pag-i-investigate at magpa-file ng kaso base sa ebidensyang makukolekta natin. Speaking of kaso, Spokes Malyari, ano po ang kasong maaaring ipataw natin dito po sa mga responsable? Meron po kasi tayong cyber libel, falsification of document, anti-cyber crime law. So, alin po kaya? Lahat po yan na kinukonsider natin. Falsification, because there was an actual private document na supposedly pag-aari ng St. Luke's na napeke. Apart from that, if the person being detected was actually suffered by virtue of the sharing of that false information, pwede rin po mag-fall yan sa apart from falsification, pwede yung violation ng Data Privacy Act and so many other violations of our existing penal laws. Pero apart from that, considering the fact that all of this might have been committed or could have been committed using information and communications technology, that would make it also a violation of Republic Act 10175, the Cybercrime Prevention Act. And because it was committed via ICT, not guilty, mas mataas po by 1 degree ang penalty na ipapataw ng korte. Okay. And nabanggit nyo kanina yung St. Luke's, no? Nakikipag-ugnayan na po ba ang NBI sa St. Luke's regarding po sa issue nitong falsification? Gaya ng binanggit ko kahapon, we went there, our agents went there and coordinated with St. Luke's. Humihingi kami ng official na pahayag mula sa kanila. Okay. At apart from that, in-interview na po namin sila kung anong proseso ng pag-i-issue ng medical certificate ng doktor para sa kanyang pasyente, ilang kopya ang inilalabas nito, saan napupunta ang extra copies, sinong nagkakaroon ng access sa mga dokumento na ito, lalo pat ito'y pribadong bagay because dapat nga dito may tinatawag na doctor-patient privilege, dapat sila lang nakakaalam. Pero na nga lang, if the patient himself shares it for consumption by halimbawa, mag-a-apply ka ng trabaho, magsabit ka ng medical certificate, o kaya nag-excuse ka ng trabaho, nag-leave ka, nagkasakit ka, you submit the medical certificate. So, basically what I'm saying is,
may share lang ito kapag yung patient mismo mag-share Mm. sa tao na gusto niyang pag-sharean. Opo. Ito po, ipinost po sa social media eh. Kaya naman po, nagpapasalamat kami sa St. Luke sa pakikipagtulungan nila sa amin dahil we really would be needing their assistance in order to resolve the case. Matatrace po ba natin, Spokes, yung digital footprint nitong anonymous post na kumalat? Oo, ang lahat po ng ganyan kasi because committed via ICT protocol based. So if the account was only created for the purpose of making that malicious post, obligado talaga kayong pumunta kay Meta at manghingi ng IP address at yung date and timestamp in creating the particular account, and the IP address and the date and timestamp which was used for purposes of accessing that account to make the malicious posting. We really have to coordinate with Meta to that matter. So, meron naman pong pamamaraan na ginagamit ng law enforcement in order to resolve cases committed using ICT at the social media. Okay. And bago po ang inyong final message, Spokes, may nagtatanong po, tinitignan daw po ba rin ng NBI yung anggulo na posibilidad yung coordinated destabilization effort daw po sa halip na random internet prank lamang itong issue na to? Well, yung destabilization and things that would involve national security is supposed to be something to be done by another agency. Kami po ang ginagawa para mapanagot kung sinong responsible sa pag-post at pag-create ng naturang dokumento at post niyan sa social media. Okay. Alright. Ano yung final message na lang po, Spokes Malyari, sa ating mga tagapakinig at tagapanood sa Radyo Pilipinas World Service? Nais lang po namin ipahayag sa publiko that the NBI is always here in order to render assistance sa lahat ng nangangailangan. Kahit una kailangan po ang mandato talaga ng NBI. Okay. Maraming salamat po, Spokesperson Malyari. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Yan po si Spokesperson Palmer Malyari, ang tagapagsalita ng National Bureau of Investigation o NBI. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, balikan po natin ang update tungkol po sa lumubog na barkong MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan. Welcome sa Philippine Coast Guard o PCG ang anumang impormasyong maibibigay upang magbigay kalinawan sa hindi pagkakatugma ng bilang ng passengers manifesto ng MV Trisha Kirsten 3 at ng bilang ng nasawi. Sa panayam sa programang Global na Tayo, sinabi ni PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab na iniulat sa kanila ng mga pamilya ng biktima ng trahedya na maaaring mayroon silang kapamilyang hindi naisama sa manifesto o nasa manifesto pero hindi nakasakay. Sa pinakahuling datos ng PCG, 11 ang mga labi na narekubre sa search and rescue operation na kanilang isinagawa. Batid na batay sa inisyal na ulat ng PCG, 10 lamang ang nawawalang pasahero. Ang nakikita po natin dyan sa rate, kasi this past few days, nakakatanggap rin po tayo ng impormasyon sa mga kamag-anakan na mga nawawala. Na accordingly ay meron po silang mga pamilya doon na hindi po hindi pa naisama sa manifesto or kasama at hindi lang po na-i-record natin. So tinitingnan po ng Philippine Coast Guard dyan. We acknowledge all the information and we welcome all the information na kukuha po natin. At meron po tayong 3 station dyan na naka-standby po para tanggapin po itong mga makukuha po nating mga impormasyon sa pamilya, particularly sa Zamboanga, Hulo at saka Basilan. Coast Guard PCG spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, tiniyak ni Maritime Industry Authority o Marina spokesperson Director Luisito de los Santos na masusing i-inspeksyonin at iimbestigahan ang paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Basilan nitong Lunes. Sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni de los Santos na nakikipag-ugnayan na ito sa Philippine Coast Guard para sa investigasyon. Anumang resultaan niya ng investigasyon ay malugod na tatanggapin ng Marina sakaling sila ang mayroong pagkukulang. Ganun din ani
niyang mahigpit na pananagutin naman kung sakaling mapag-aalaman sa investigasyon ng sala ay nasa ship owner. Kaugnay nito, sinabi ni De Los Santos na magsasagawa na rin ang marina ng inventaryo ng buong fleet ng domestic shipping line at comprehensive safety inspection sa humigit kumulang 16,000 mga sasakyang pandagat sa bansa. Magsasagawa po ng marina ng inventaryo ng buong fleet po ng domestic shipping natin. At pagkatapos po na ma-inventaryo, magsasagawa po ng comprehensive safety inspection sa audit. Ang pinag-uusapan po natin dito ay humigit kumulang po ng 16,000 na mga vessels sa buong Pilipinas. Kasama na rin po dito yung mga fishing boats, tapos mga bangka, mga regular po na ginagamit po natin sa cargo transportation at kasama na rin po yung passenger transportation natin. Maritime Industry Authority Marina Spokesperson Director Luisito De Los Santos. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD patuloy ang pag-alalay sa mga pamilyang apektado ng mga serye ng lindol sa Sultan Kudarat. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga serye ng lindol sa Sultan Kudarat. Ayon sa DSWD, nagtayo pa ang Field Office 12 ng karagdagang mga family tents para sa mga lumikas na pamilya. Habang isinasagawa ito, patuloy rin ang iba pang kawani sa pagbibigay ng technical assistance sa camp management para matiyak ang maayos na pamahala sa mga evacuation centers, gayon din ang kaligtasan at kapakanan ng mga internally displaced individuals. Una na rin sinabi ng DSWD na aabot na sa halos 12 milyong piso ang halaga ng tulong na naipamahagi nito sa mga bayan ng Lebak at Calamansig. Ayon din kay DSWD Disaster Response Management Group spokesperson Asik Erin Dumlao, higit na 9 milyon ang halaga ng ayuda na naibigay sa Calamansig habang 2.9 milyon naman sa Lebak. Nag-deploy na rin ng DSWD ng mga mobile kitchen at tuloy-tuloy ang replenishment ng family food packs at ready-to-eat meals. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kasunod ng mabagal na paglago noong 2025, Industry Group handang makipagtulungan sa gobyerno upang palakasin ang manufacturing sector na makapag-aangat ng Gross Domestic Product o GDP ng bansa. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Nagpahayag ng kahandaan ng Federation of Philippine Industries na makipagtulungan sa pamahalaan upang palakasin ang manufacturing sector na makatutulong sa pag-angat ng gross domestic product ng bansa. Ayon sa Federation of Philippine Industries o FPI, handa silang makipag-ugnayan sa gobyerno upang makabangon ng ekonomiya mula sa mababang gross domestic growth na naitala nitong nakaraang taon. Sinabi ni FPI Chairperson Beth Lee na kinakailangang i-revitalize ang industrial sector, partikular ang manufacturing na lumago lamang ng 2.5% noong 2025. Ginawa ni Lee ang pahayag matapos maitala ang 4.4% na paglago ng ekonomiya noong 2025 habang 3% naman ang naitala noong fourth quarter. Paliwanag ni Lee ang mababang paglago ng industriya ay bunsod ng kahinaan sa construction, mining at utilities, mga sektor na mahalaga sa job creation, infrastructure development at energy stability. Dagdag pa niya, kailangan palakasin ng Pilipinas ang industrial backbone ng bansa at hindi lamang umasa sa services sector. Anya, ang pagpapalakas ng industriya ay makakapit lamang sa pamamagitan ng paggawa ng mas resilient na mga pabrika at construction sites upang makapagdulot ng inclusive national growth. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Inirereklamo mataas na airfare para sa ilang local destinations tinutugunan na ng Administrasyong Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan.
Aminado ang Malacanang na nakakaapekto sa turismo ng Pilipinas ang mataas na presyo ng airfare. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nakipag-usap na ang Department of Transportation sa mga airline para dito. Anya, ilan sa mga dahilan ng mataas na pamasahe ang paggamit ng mas maliliit na eroplano sa mga airlines at ang paggalaw ng fuel cost. Nakipag-usap na rin anya ang DOTR sa pamunuan ng Philippine Airlines at Cebu Pacific tingil sa pagbaba ng pasahe sa eroplano. Ikiniiti Castro na nagkasundo ang mga airline na bawasan ang pamasahe lalo na sa mga biyaheng patungong Siargao. Patuloy rin anya ang monitoring ng Civil Aeronautics Board sa fuel surcharge upang masigurong makinabang ang mga pasahero. Karaniwan po talaga, smaller craft lang ang pwedeng bumiyahe sa mga magagandang destination dito sa Pilipinas. Pangalawa po ay sinabi rin po niya na nakapag-negotiate na po siya at nakapag-usap na po sa pamunuan ng PAL at Cebu Pacific at nag-agree naman po na mababawasan ang presyo lalo-lalo pa sa mga Siargao flights. Ayan po. At may mga problema rin po patungkol sa fluctuating fuel cost. Pero kapag ka po nakita naman po na bumababa ang presyo, nire-remind po ng CAB, mga airlines na i-reduce din po nila ang fuel surcharge. Surcharge effectively cutting down airfare. So yun po ang ginagawa ng DOTR. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Lakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, binigyan diin ni Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian ang importansya ng quality spending at mahigpit na pagbabantay sa 2026 national budget. Sa programang Bagong Bayang Mahal ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko, nagbabala si Senator Gatchalian laban sa pagiging basura sa paggamit ng pondo lalo na't mayroong mahigit 1 trilyong piso na inilaang pondo para sa sektor ng edukasyon. Ipinaalala rin niya ang pagpapatupad ng bagong procurement law na layong gawing mas mahigpit, transparent at corruption-free ang paggastos ng pamahalaan. Importante yung quality spending. Hindi pwedeng gastos lang tayo ng gastos tapos pupunta sa wala. Hindi pwedeng burara rin yung paggastos natin. At importante na hindi na maulit yung corruption. Samantala, sinabi rin ni Senator Gatchalian na pinag-aaralan nila ang paggamit ng blockchain technology. Bagamat pinag-aaralan pa lang ang teknolohiya, tinitingnan nito bilang solusyon upang maging corruption-free at mas transparent ang mga transaksyon sa pamahalaan. Tututukan ng Joint Oversight Committee ang 3 aspekto sa budget spending. Ito ay ang bidding procedures, maayos at mabilis na paggastos at ang regular at quarterly monitoring. Yun ang isa balak namin talagang i-monitor namin yung paggastos at yung paano ginagastos at regular tayo magre-report sa publiko. Senate Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Tinatrabaho na ngayon ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang muling pagtatatag ng Immigrant Services Attache o ESA sa ilang mga tukoy na bansa kung saan nangangailangan ng representasyon ang tanggapan ng CFO sa abroad. Iniulat ito ni CFO Community Correspondent Michael Apatad sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service. Hamon kasi ngayon ang kawalan ng representasyon ng ahensya sa mga bansa kung saan namamalagi ang halos 2.7 milyong mga Pilipinong permanent migrants. Kung sakaling pahihintulutan na, uunahin ang pagbuo ng ESA sa mga bansang United States, Japan at South Korea at target itong pasimulan ngayong taon. Layunin ng ESA na higit pang pasiglahin ang ugnayan sa Filipino diaspora. Ano nga ba dapat ang kailangang gawin ng ating ESA sa mga countries na ito kung sakali ito po ay papayagan na? No? Maraming mga kadahilanan. Una ay yung para sa tinatawag nating diaspora engagement. Ano ba ang ibig sabihin nito? Kung titingnan natin ang datos, ang dami ho ng bilang nila. No? And pagdating doon sa oportunidad na ibinibigay ng ating mga long-term migrants, ang laki dapat pagdating doon sa tinatawag nating national development. Kaso, ang isa sa mga gaps kasi din dito, meron tayong DMW, meron tayong mga
taga-DFA, no? Sa pamamagitan ng ating mga embahada na nag-aasikaso doon sa ating mga ibang kategorya ng overseas Filipinos. Pero pagdating doon sa mga nag-aasikaso ng mga concerns na ang ating mga permanent migrants, wala. Kaya ito yung pinupush ngayon ng ating opisina ng CFO, no, para kahit papano maibahagi natin yung ating representation. Kasi ang tuhog nito ay pagdating doon sa skills transfer, no? Kasi kung alam natin at alam naman natin, no, itong ating long-term migrants, they've been there for years already, for decades already, and they've somehow acquired already yung expertise nila dun sa kanilang respective field. Ang medyo hindi natin na-leverage yung kanilang maaaring ibahagi, no, dito sa ating bayan, no. Si CFO Community Correspondent Michael Apatad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Malaki ang bilang ng mga Pilipinong nagpapakasal sa mga foreign nationals at kalaunay naninirahan na sa ibang bansa. Kaya naman, naisutukan ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang integration services sa mga Pilipinong ito. Sa panayam ng Bridges on Air kay CFO Community Correspondent Michael Apatad, plano ng ahensya na mag-deploy ng mga opisyal na tututok sa post-arrival services. Kailangan kasing maibigay din ng pamahalaan ng Pilipinas ang pangangailangan ng mga Pinoy marriage migrants pagdating sa ibang bansa. Malaki doon sa chunk ng ating constituents yung marriage migrants. Ang isa sa complementary task na pwedeng maibahagi ng ating ESA para doon sa ating mga foreign officials na rin, no, overseas, no, Filipino foreign officials, no, through our embassies ay yung post-arrival services. Now, syempre, iba ho yung pangangailangan kahit papano pagka dumating na ho doon yung ating mga marriage migrants at yung kararating lang nating mga permanent migrants doon, syempre, sino yung kanilang lalapitan? Iba yung hinahanap din, no, ng mga migrant welfare officers, yung contract workers yun, at yung DFA, sabi nga natin kanina, doon sa consular affairs nila. Now, sino ngayon ang mag-aasikaso naman dun sa kakarating lang ng mga permanent migrants? Oo nga, dumating sila dito sa ating opisina bago sila umalis. Now, paano naman sila pagdating doon? So, yun yung isa sa mga kailangang gawin natin para mapaigting, no, yung integration services. Palalakasin din ng CFO ang programang Assistance to National sa pakikipagtulungan nito sa embahada, konsulada at migrant workers office sa ibang bansa. Yung pag-iigting din dun sa pag-attend natin dun sa tinatawag nating assistance to nationals. Siyempre, meron tayong ilang mga advokasya, yung paglaban sa human trafficking. Ito yung paraan din natin kahit papaano para maidala natin dun directly yung tinatawag nating information campaign din. Na siyempre, makikipagtulungan pa rin tayo sa ating embahada. CFO Community Correspondent Michael Apatad. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy ang pagsasagawa ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ng ugnayang series sa ibang bansa para sa mga kababayang Pinoy. Sa panayam ng Bridges on Air, sinabi ni CFO Community Correspondent Michael Apatad na sa pamamagitan ng serye ng pakikipag-usap na ito, nabibigyan ng pagkakataon ng mga migrant Filipino na ibahagi ang kanilang mga mungkahi para sa pagpapaganda ng mga serbisyo ng pamahalaan. Ito muna anya ang pansamantalang programa habang hindi pa naitatayo ang CFO Immigrant Services Attaché o ESA sa ibang bansa. Ngunit isisulong pa rin anya ang pagkakaroon ng ESA upang magkaroon ng permanenteng tanggapan kung saan pwedeng lumapit ang mga Pinoy migrants sa ibang bansa. Ang pinakamagandang paraan kasi po na ginagawa ngayon ng ating opisina ay sa pamamagitan ng ugnayan series na kung saan ilan ho sa mga opisyalis ng CFO nagpupunta ho sa ilang mga bansa na kung saan medyo marami, no, yung concentration ng mga long-term migrants. Ugnayan in a way na kung saan pumupunta ho tayo doon, nangumusta ho tayo doon, hindi lang sa paraan ng pangungumusta, pero tinatanong natin kung ano yung gusto nilang maibahagi pabalik ng Pilipinas. Kumbaga, later on, yun yung magta-translate dun sa tinatawag nating program development, policy development, yun yung direktang paraan ng opisina natin, no? Para mabisita natin yung ilan nating mga constituents sa labas ng bansa.
Pero doon po nagtatapas yun doon sa ugnayan na yun. Kaya nga ang kailangan natin yung permanenteng representation na kasi kahit papaano pagdating din doon sa oras din at budget constraints din, medyo limited tayo pagdating doon sa paraan na yun na ugnayan. Si CFO Community Correspondent Michael Apatad. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon. Para sa regional news, sa pagbabalik po ng programang Ang Pilipinas Ngayon, paalala muna mula sa himpilan. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo na may malaking nutritional benefits ang pag-inom ng tubig sa tamang oras? Ang pag-inom ng 2 baso ng tubig pagkagising sa umaga ay makatutulong sa pag-activate ng katawan. Ang 1 basong tubig naman bago kumain ay makatutulong sa pag-digest ng pagkain. 1 baso ng tubig din bago maligo ay magpapababa ng presyon ng dugo o blood pressure. At ang pag-inom ng 1 baso ng tubig bago matulog ay upang makaiwas naman sa stroke at atake sa puso. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Bureau of Fire Protection Cordillera Administrative Region o BFP-CAR muling pinagtibay ang pangako nito sa paggamit ng fire-safe na rehiyon sa ginanap na New Year's Call 2026 sa Tabuk City, Kalinga. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Pinapigsa iti Bureau of Fire Protection Cordillera Administrative Region muna BFP-CAR iti karina ang magunod iti fire safe parehyon babaen iti New Year's Call anaangay iti January 27 iti Tabuk City, Kalinga. Iti New Year's Call katinawon ang may patpatungpal tapno may pakita dagiti opisyal iti panagdayaw ken respeto da iti command, panag-review iti napalabas nga accomplishments ken reaffirmation iti panang salimutmet iti National Fire Safety. Manipud kadagiti accomplishments ti BFP-CAR dinakamat ni Regional Director Fire Chief Superintendent Leonida Gumana Rosales ang mapapigsapay iti fire prevention initiatives ng runa kadagiti komunidad tapno kanayon ang mapalagipan iti publiko. Inyunay-unay na iti kinapatag ti kolaborasyon dagiti local government units para iti tuloy-tuloy a panagkampanya iti kanatalged manipud iti puor kinda dumapay a kalamidad. Iti 2026 impakaammo ni Rosales ang may patungpal iti construction ti Tabuk City ken Pasiel fire stations, tuloy-tuloy a procurement iti personal protective equipment, rescue tools ken mapapigsapay iti ICT para iti fire safety inspection system. Itinasauan New Year's Call kat inatindaran dagiti opisyal ti BFP-CAR karaman provincial, city ken municipal fire marshals kas panangipakita iti karida ang magunod iti fire safe a rehiyon. Manipud DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Libo mga residente na kinabang sa panibagong bugso ng Kalusugan Caravan na isinagawa ng lokal na pamahalaan ng San Carlos sa lalawigan ng Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. Matalunggaring suginawan ayos Kalusugan Caravan na sa siyudad sa San Carlos, Jadluyaga, Pangasinan. Nanduruman serbisyon medikal suni iter ed say karaklan, jad tulungan nanduruman opisina ed City Hall. Ginawa iya jad eskwelaan ed Barangay Bugawan no inerlibren serbisyon medikal pan-agrikultura tan para ed sari alagan ayop suni iter ed sari residente. Akaiba met ed sayan aktibidad so arom na ahensyay gobyerno singa say Philippine Red Cross tan Philippine Statistics Authority. Dakelya kabaluyan da so na itda na libreng konsultasyon para ed sari matataken malukon tan kalangwaran ya inda ulo na sari empleyado ed City Health Office. Ang itermet na bukol o seedlings so City Agriculture's Office lega na bitamina, serbisyon kapon tan bakuna laban ed rabies para ed sari alagan ayop so na City Veterinary Office. Wala mat so feeding program na City Population Office. Pigara labat iya ed say serbisyo ni iter ed sari residente yan sa ginawan caravan na lokal na gobyerno. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab
para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mahigit 2,000 mag-aaral sa lalawigan ng Romblon, benepisyaryo ng Bayanihan SIM Project ng Department of Information and Communications Technology DICT na layuning palawakin ng digital access para sa edukasyon sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Detalye mula kay Joshua Miguel Suarez ng RP Lucena. Umabot na sa mahigit 2,788 mga estudyante mula sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Romblon ang tumanggap ng libreng SIM cards mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT sa ilalim ng Bayanihan SIM Project na layuning palawakin ang digital access para sa edukasyon, lalo na sa mga liblib at underserved na komunidad o geographically isolated and disadvantaged areas sa bansa. Ayon sa opisyal na datos ng DICT Romblon, 835 sa mga benepisyaryo ay mula sa Kajidyokan, kabilang ang mga mag-aaral ng Cambalo National High School, Cambalo Elementary School, Angel Rio Elementary School at Marigondon Elementary School. Namahagi rin ng SIM card sa San Agustin at Romblon. Sa San Agustin, kung saan mahigit 760 na mga estudyante mula sa Carmen Elementary School, Carmen National High School at Sugod Elementary School ang nagbenepisyo sa programa. Bawat SIM card ay mayroong 25 gigabytes na mobile data kada buwan para sa online classes, digital learning platforms at iba pang educational resources. Maaaring gamitin ito ng hanggang 1 taon ayon kay DICT Romblon Provincial Engineer Gaymar Gaetano II na magsisilbing patuloy na suporta ng DICT sa mga estudyante at guro. Isa ayon kay Gaetano ang Bayanihan SIM Project sa mga pangunahing programa ng DICT sa ilalim na administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na nakatuon para palakasin ang digital connectivity at mabawasan ang digital divide sa geographically isolated areas tulad ng Romblon. Mula Radyo Pilipinas, Lucena, ito si Joshua Miguel Suarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Skills training para sa mga persons deprived of liberty o PDL inilunsad sa Puerto Princesa City Jail sa pamamagitan ng bouquet wrapping workshop. Maguulat si Jillian Faye Ibanez ng RP Palawan. Matagumpay nga nabuhati ang Puerto Princesa City Jail Male Dormitory ang stylistic bouquet wrapping workshop sa pwesto iyang bubuatan mga aktibidad sa PPCJ. Impangunahan ng workshop EJOA Neil R. Factora, WDO katabi ng mga dedikadong criminology interns. Katuyuan ng aktibidad nga tawan praktikal na karanasan ng mga PDL sa pagbuwat bouquet, pabaskagan andang creativity, ig ipakilala ang kakayanan ig kasanayan sa parangabuhayan. Partikular diyang isasampan para sa maabot nga Love and Arts Month nga may temang paglinang na talento at produktibidad. Ing papakita ang inisyatiba ang kahalagahan ng skills development, ig meaningful engagement sa mga pasakop paagi sa mapaimbentong buruwatan. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mga senior citizens, persons with disability o PWDs at vulnerable sectors sa Northern Samar, pinalakas ang oportunidad na magkaroon ng trabaho. Narito ang report ni Charmaine Perito Balvez ng RP Calbayog. Ginpahilawig sa gobyerno probinsyal sa Northern Samar ang oportunidad sa trabaho para sa mga senior citizens o persons with disabilities. Opisyal na ginlansar ang Empower Work Program kahuman permahan ni Gobernador Haris Ongchuan ang kontrata san serbisyo kaupod ang unang batch san mga benepisyaryo tikang sa mga bungto San Catarman, Bobon ug San Jose. Ilarom sang programa, magkakamay-ada flexible nga trabaho ang mga kwalipikado nga senior citizens o PWDs may 20 oras kada semana og sweldo nga 4,000 pesos kada bulan sa sulod sang 3 ka bulan. May kaupod luwat ini nga wellness kit kahuman ang programa. Katuyuanan sa Empower Work Program nga pakusgon ang inclusive employment, igduso ang dignidad
ug dagan tsansa ang mga miyembro sa vulnerable sector nga maging aktibo nga parte sa ekonomiya. Maabot 40 nga PWDs ug 20 nga senior citizens ang makakabenepisyo sa unang nga tuig sa implementasyon sa programa. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tandag City Nutrition Committee nag-aanda na para sa nakatakdang national evaluation ng inaasam na National Honor Award sa larangan ng nutrisyon. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Gisugda na sa mga miyembro sa City Nutrition Committee sa Tandag ang mga pagpangandam alang sa umaabot nga national evaluation sa National Nutrition Council kundi gitinguha niini nga makuha ang National Honor Award karon nga tuig. Sa gipaygayon nga first quarter meeting, gitagik ni Dr. Archie Labordo, Director sa National Nutrition Council Caraga, ang mga nagkadaiyang punto nga ngayang tutukan aron makuha ang 10% sa evaluation. Naibaluan nga gikinahanglan nga makakuha og 95 nga score aron makabot ang National Honor Award. Apan malaumon ang tanan, ilabi na ang City Nutrition Office nga magmalampuson kining tanan pinaagi sa kooperasyon sa mga miyembro o lokal nga opisyales sa implementasyon sa mga nutrition programs o plano dinhi sa syudad. Nakuha na sa Tandag City ang duha ka Crown Awards o duha ka National Outstanding City Nutrition Action Officer Awards. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Arts and Storytelling Activity bubuksan ng National Museum of the Philippines o NMP Sulu ngayong Pebrero. May report si Eloisa Muhammad ng RP Holo. Bilang bahagi sa Visitors Engagement Activity hatahon na ukawat sa National Museum of the Philippines sa tawa NMP Halupasug, Inginis Pakadadyaan maksud makadihil program magbuhi habaya sina mga raayat awla na kabataan pagpasambo sin adat ingat iban pagkasiyasa sila sin hula. Habay tahi amin Abdu Hasad, Information Officer 2, hapit siya 2 hangpo iban ang putagunom sin February ukawon sin NMP Sulu inambok Pakadadyaan habat umingat iban ikapakitain ingat nila ha art. Ginis art materials, sinta kamahon nila mapakaya pagdraw, paint, iwan ika bahagi in imagination laway art. Bahagi ini sinapanaori nila National Arts Month, amin pagasa buhon sa kahawa bulan February, pagkuhanan sa National Commission for Culture and the Arts at NCCA, amin on modo, ani ng sining, katotohanan at giting. Tengha RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod na po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Binawasan ng malaki ng economic team ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang fiscal at growth targets ng bansa hanggang 2028 matapos bumagsak ang performance ng ekonomiya sa pinakamahinang antas nito sa mahigit isang dekada. Ipinapakita nito ang bigat ng hamong kinakaharap ng development agenda ng administrasyon. Ayon kay Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, kinakailangan ang mga pagbabago dahil ang pag-adjust ng growth targets ay may direktang epekto sa antas ng pangungutang, laki ng deficit at mga layunin sa trabaho at pagbawas ng kahirapan. Giit niya, sabay-sabay sinusuri ang lahat ng bahagi ng macroeconomic framework. Umabot lamang sa 4.4% ang average growth noong 2025, malayo sa target na 5.5% hanggang 6.5%. Bukod sa mga taon ng pandemya, ito na ang pinakamabagal na takbo mula 2011. Kumakatawan din ito sa panahong katulad ng Administrasyong Aquino kung saan humina ang paggastos ng gobyerno dahil sa anti-corruption drive. Kinumpirma ni Balisacan na inendorso ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang mas mababang Gross Domestic Product o GDP targets 5 o 5% hanggang 6% para sa 2026 at 5.5% hanggang 6.5% para sa taong 2027 mula sa dating 6% hanggang 7%. Inamin niyang maapektuhan din ang revenue collections dahil sa mas mabagal na paglago. Binawasan na rin ng economic managers ang revenue targets ng pamahalaan. Ibinaba ang 2026 goal sa 4.82 trillion pesos habang ang 2027 at 2028 targets ay pinutol ng hanggang halos 6%. Paliwanag ni Balisacan ang pagpipilit ng panatilihin ang mataas na growth assumptions sa kabila ng mahinang datos ay magdudulot lamang ng seryosong deficit problems. Sa binagong medium-term fiscal program, inaasahang unti-unting lilit ang deficit mula 5.7% ng GDP sa 2024 hanggang 4.3% pagsapit ng 2028. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inilunsad ng Securities and Exchange Commission o SEC ang malawakang pagbabago sa mga patakaran para sa pagpaparehistro ng qualified buyers bilang hakbang upang gawing pare-pareho ang proseso ng pagsusuri ng mga bangko, broker at investment houses sa mga high net worth investors na sumasali sa private stock placements. Sa ilalim ng Memorandum Circular No. 5 Series of 2026, binago ng SEC ang ilang probisyon ng Securities Regulation Code upang palakasin ang pangangasiwa sa mga registrar, mga otorisadong entidad na nag-e-examine kung pasado ang mga institutional at individual na mamumuhunan sa mahigpit na financial requirements para sa exempt securities offerings. Tampok sa bagong balangkas ang Inter-Registrar Registry, isang internal database ng SEC na magbibigay daan sa real-time na verifikasyon ng credentials ng qualified buyers. Sinusuportan nito ang Qualified Buyer Reliance Rule na nagpapahintulot sa isang registrar na umasa sa certificate na inisyu ng iba upang mabawasan ang paulit-ulit na papeles at mapabilis ang mga transaksyon sa merkado. Ayon kay SEC Chairperson Francis Lim, titiyakin ng mga bagong patakaran ang mas pare-parehong pagpapatupad at mas episyenteng compliance habang pinananatili ang matatag na proteksyon sa mamumuhunan.
Kailangan munang kumuha ng tamang secondary license ang mga nais maging registrar. Kabilang sa mga kwalipikadong entidad ang mga bangko na broker-dealer o government securities dealer, investment houses, brokers, dealers, investment company advisors, issuers at registered crowdfunding portals. Dapat magsumite ang mga aplikante ng detalyadong internal procedures para sa pag-aproba ng SEC. Kapag naaprobahan, magbibigay ang registrar ng permanenteng QB identification number sa bawat kliyente. 3 taon na ang bisa ng QB certificates at obligadong magsumiti ng taunang attestation ang mga registrar. Nilinaw din ng SEC ang safe harbor protections para sa paggamit ng shared database. Para naman sa lalabas sa negosyo o sa mga lalabas ng negosyo, kailangan ang 30-day notice at kumpletong verification process. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maghanda-handa na ang mga motorista sa panibagong taas presyo sa langis sa susunod na linggo na magpapatuloy sa isang buwang sunod-sunod na pagmahal dahil sa global supply disruptions at tensyon sa mga pangunahing oil-producing regions. Batay sa 4 na araw na trading average ng Mean of Platts Singapore, inaasahang tataas ang presyo ng gasolina ng 50 sentimo hanggang 70 sentimo kada litro, habang mas malaki ang posibleng dagdag sa diesel na piso at 30 sentimo hanggang piso at 50 sentimo kada litro. Tinatayang nasa 45 sentimo naman ang kada litro ng dagdag sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau o OIMB ng Department of Energy o DOE, tumaas ang world prices sa 3 sunod-sunod na trading sessions mula Enero 27 hanggang 29. Sanhi ito ng matinding winter storm sa Estados Unidos na nagdulot ng malaking abala sa produksyon at transportasyon at pansamantalang nagpatigil ng humigit kumulang 2 milyong bariles kada araw na output. Bukod sa epekto ng masamang panahon, patuloy na nagpapataas ng presyo ang tensyon sa Central Asia at Middle East. Binanggit ni OIMB Director Rodela Romero ang mabagal na pagbangon ng Tengiz Field sa Kazakhstan matapos ang sunog, pati na ang tumataas na geopolitical risks kaugnay ng Iran. Dagdag pa rito, ipinagpaliban ng OPEC Plus ang nakatakdang pagtaas ng produksyon at piniling panatilihin ang kasalukuyang output hanggang Marso. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, pinaalala rin ng European Union ban sa refined products mula Russian crude ang sitwasyon lalo na para sa diesel. Inaasahang iaanunsyo ng mga lokal na kumpanya ng langis ang final adjustment sa Lunes at ipatutupad ang bagong presyo pagsapit ng Martes. Kapag natuloy, ito na ang ika-4 na sunod-sunod na linggo ng taas presyo sa gasolina at ika-5 para sa diesel at kerosene ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ngayong Biyernes, ika-30 ng Enero, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 58 piso at 89 na sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 46 na piso at 58 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 47 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 54 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 81 piso at 34 na sentimo. Nasa 70 piso at 50 sentimo ang euro, 43 piso at 66 na sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 70 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Natapos na ang kampanya ni Filipina tennis star Alex Ayala sa sariling bayan matapos siyang talunin ni Camila Osorio ng Colombia 4-6 at 4-6 sa quarterfinals ng Women's Tennis Association o WTA 125 Philippine Women's Open sa Rizal Memorial Tennis Center nitong Huwebes ng gabi. Sa likod ng dalawang magkakasunod na panalo at malakas na suporta ng home crowd, ipinakita ng 20 anyos na si Ayala ang matinding tapang at determinasyon. Ngunit nanaig ang composure ni Osorio sa mga kritikal na sandali, paulit-ulit na pinipigilan ang mga pagtatangka ng Pinay na makabalik sa laban. Aabante si Osorio sa semifinals kung saan makakarap niya ang third seed na si Solona Sierra ng Argentina na nauna ng nagwagi kontra Lanlana Tararudi ng Thailand 6-3 at 6-4. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumalo ng mataas si Filipino pole vaulter EJ Obiena at nagtala ng season best performance para masungkit ang kanyang unang indoor gold medal sa International Springer Meeting sa Cottbus, Germany nitong Huwebes. Mula sa 5.65 meter na talon na nagbigay sa kanya ng bronze sa huling kompetisyon, bumawi ang Pinoy pole vaulter at nalampasan ang 5.77 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka. Sapat para makihati sa gintong medalya kay Menno Vloon ng Netherlands at tumalon din ng parehong taas sa ikalawang pagtatangka. Sinubukan ng dalawa na lampasan ang 5.82 meters para basagin ang tie, ngunit parehong nabigo. Nakaplanong magkaroon ng jump-off, ngunit nagpasya ang mga opisyal na ideklarang co-gold medalist sina Obiena at Vloon. Isang positibong sinyalis ito para kay Obiena na tila muling bumabalik sa forma at papalapit na naman sa prestiyosong 6-meter mark. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, pagkatapos ang matagumpay na pag-akyat sa tuktok ng beach volleyball sa Southeast Asia, may bagong minibinthi si Bernadette Pons. Isa pang gintong medalya, ngayon naman sa Premier Volleyball League o PVL, habang naghahanda ang Creamline para sa kanilang redemption run sa 2026 All-Filipino Conference. Galing si Pons sa makasaysayang panalo sa 2025 SEA Games sa Thailand, kung saan kasama si Cici Rondina ay tinalo nila ang home bets para masungkit ang kampyonato. Ayon kay Pons, malaking inspirasyon ang tagumpay na yon sa panibagong kampanya. Bagamat target niya ang isa pang PVL trophy, nananatiling kalmado at nakatutok si Pons. Galing ang Creamline sa isang season na walang podium finish noong 2025 matapos ang Grand Slam noong 2024. Masaya rin si Pons na makabalik sa Cool Smashers lalo't kompleto na ang lineup at handang maglaro ang lahat.
Samantala, puno ng sigla si Choco Mucho head coach Dante Alinsunurin habang papasok ang koponan sa 2026 PVL All-Filipino Conference, lalo na't nadagdagan sila ng dalawang bigating pangalan, sina Cici Rondina at Ea Laure. Galing ang Flying Titans sa maagang pagkalaglag sa preliminary round ng 2025 Reinforced Conference, kaya malaking bagay ang UST reunion ni na Laure at Rondina na nagbigay ng panibagong pag-asa sa buong team. Sa media launch ng liga, sinabi ni Alinsunurin na masaya at excited siya sa pagdating ni Laure at sa pagbabalik ni Rondina at alam niyang malaking tulong ang dalawa sa kanilang kampanya. Inamin niyang nag-a-adjust pa si Laure sa sistema ng Choco Mucho pero binigyan din niya ang talento at potensyal ng Alas Pilipinas Spiker. May ilang galaw pa raw na pinapakinis nila pero napakadali raw turuan ni Laure at bukas na bukas sa coaching. Ipinahayag din ni Alinsunurin ang pasasalamat sa pagbabalik ni Rondina na agad nagbigay ng lakas at sigla sa buong koponan. Mula pa lang sa simula ng ensayo, ramdam na raw ang enerhiya at leadership ni Rondina, palaging nagtutulak sa team sa depensa, opensa at kahit sa mga pahinga. Ayon sa coach, natural na leader si Rondina at patuloy na kinakausap at ginagabayan ang kanyang teammates. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Bea de Guzman. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Junella at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo. Sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.